Dumating na tayo doon sa bahagi ng ating programa na kung meron kayong mga tanong, huwag kayong mahiya na magtanong at ipagdasal nyo na kaya kong sagutin. Sige, tungkol ito sa Pasko, tungkol kay Jesus. Sino ang gustong magtanong? Taas lang ang kamay. Sige, ikaw. Anong pangalan mo, Iha? Baby po, good afternoon po kanya. Good afternoon. Siyempre nagpapasalamat po kami nandito kayo. Ang tanong ko po is, ang isa sa pinakamasayang sama-sama ng pamilya is tuwing Pasko. Paano namin po ito mararanasan? Wala naman po kaming pamilya. Naku, baby. Nakakadurog ng puso ang tanong mo. Pero alam ko, hindi lang ikaw ang nagtatanong yan. Hindi lang ikaw ang bata na nakakaramdam ng ganyan. Alam nyo ba na meron ding mga hindi na bata, meron ding mga magulang na nasa ibang bansa, yung tinatawag nating OFW, Overseas Filipino Workers. Meron ding mga matatanda na may sakit na nag-iisa rin. Bata man, hindi na masyadong bata, medyo may edad. Pagdating ng Pasko, hanap talaga pamilya. Tapos, sabi mo nga, paano mararanasan ang kaligayahan ng Pasko kung wala ang pamilya? Dito papasok siguro una sa lahat ang pananampalataya. Yung pananampalataya na nagsasabi, naniniwala ako, kahit wala dito yung pamilya ko, si Jesus kasama ko pa rin. Kaya siya dumating ay para samahan tayo. Narinig niyo yung pangalang Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos kapiling natin. Sa pagsilang niya, walang maiiwan mag-isa. Ang Diyos kapiling natin. Pero siguro hamon din. Para sa atin, para sa inyo, na marami sa inyo walang pamilya, sino ngayon ang pamilya nyo? Ang isa't isa. Okay? Kung kulang man sa tunay na pamilya, hindi ibig sabihin walang pamilya. Pwede tayong maging pamilya ng bawat isa. Kaya magmahalan kayo. Magturingan kayo na magkakapatid. At yung mga hindi na medyo bata, magturingan kayo na parang mga magulang, kuya, tiya, ate, lolo Matthew. No? Pamilya pa rin. Siyempre, may kulang, pero pwedeng magpuno. Sige, ikaw naman. Anong pangalan mo? Justin po. Justin. Ilang taong ka na, Justin? 10 years old po. Kaano-ano mo si Bieber? Sige, 10 years old. Ano ang tanong mo, Justin? Ano po kaya ang regalo sa amin ng Diyos ngayong Pasko? Sige, Justin, magandang tanong yan. Kasi alam ko, hindi lang naman mga bata pati kaming nagbabata-bataan. Minsan, nag-ano pa rin, umaasa na, Pasko, may regalo. Kung meron mang maibibigay na regalo tulad ng damit, sapatos, pagkain, notebook, pambaon sa school, salamat. Pero alam nyo, ang pinakaregalo ng Diyos sa ating lahat, pag Pasko, hindi bagay hindi gamit, kundi pagmamahal na naging tao kay Jesus. Kay Jesus, ang regalong pag-ibig ay nagkatawang tao. Si Jesus mismo at nag-alay ng buhay. Sabi niya, hindi ko na kayo tinuturing na alipin, kaibigan ko kayo. At wala nang hihigit pa sa pag-ibig na nag-aalay ng buhay para sa kaibigan. Yun ang regalo mo. Buhay ni Jesus, iaalay para sa iyo, Justin.
Ikaw nagtataas ka rin ng kamay, ha? Oo, ayan. Anong pangalan mo, iho? John Lexter po. John Lexter. Ilang taong ka naman? 13 years old. 13. Matangkad ka, ha? Sa 13. Anong tanong mo naman? Una po sa lahat, magandang hapon po. Magandang hapon. May mahalagang katanungan lang po. Saan po ba namin makikita ang liwanag na dala ni Jesus ngayon? Ayun. Oo. Alam mo, hindi lang siguro ikaw ang nagtatanong niyan eh. Lahat tayo. At hindi lamang ang mga bata sa Pilipinas, kundi ang mga kabataan at pati pamilya sa buong mundo. Siguro sasagutin ko yan sa pamamagitan ng isang kwento. Narinig nyo na ba yung Syria? Yung countryng Syria, yung bansa? No, may gera ngayon dun eh. Kaya ang daming tumatakas, nagiging refugees. No? Naglalakad, tumatawid ng bundok, tumatakas sa gera. No? Napuntahan ko yung isang lugar sa bansang Lebanon, no? Sa isang kampo ng mga refugees. Nakakalungkot kasi parang ang dilim-dilim ng kanilang pinagdaraanan. Ang bitbit lang nila yung damit nila. Kahit na ganong karumi, yun lang, bitbit. Tapos yung kanilang pamilya, yung may pamilya, wala talaga. Pero nung pumunta kami, yung isang matanda, lumapit, nagpapasalamat, sabi niya, salamat sa inyong mga Kristiyano. Iniisip ninyo kami. Naaalaala ninyo kami. Sa napakadilim na karanasan ng gera, pag-alis sa tahanan, tapos hindi nila sigurado anong mangyayari sa buhay nila, may liwanag. Saan nanggaling yung liwanag? Simple lang. Sa kapwa-tao na kayang isipin ang kapwa. Bukas nyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo. Kung merong pag-ibig, kung merong pagpapahalaga sa kapwa, may liwanag na yan. Ha? Kaya, sana maging liwanag din kayo. No? Kapag ngumiti ka sa kaibigan mo, ngiti. Ayan, no? Diliwanag ka na. No? Kapag merong sabi sa iyo, pahiram naman ng lapis sa halip na, ito, ayun, liwanag ka. Ano? Pag tinanong ka nung isa, kumain ka na ba? Wow, liwanag yun. O kaya sabihin nung isa, malaki naman tong tinapay, hati tayo. Uy, liwanag yun. Ha? Pwede tayong maging liwanag para makakita ng liwanag yung iba. May tanong pa ba? Wow. Para akong dumaan sa examination sa mga tanong ninyo. Pero maraming salamat doon sa mga tanong Sana yung hindi nagtanong, merong napulot kahit na papaano sa ating mga sagot. No? Okay. Siyempre, pagkatapos tayong pakainin sa diwa at sa isip, sa pamamagitan ng pagbasa ng mabuting balita at ng mga tanong ng pananampalataya, ngayon naman, kakain tayo ng merienda. Merienda. Gusto nyo bang kumain? Yan. Sige. So tayo ngayon ay pupunta doon sa hapag para pagsalu-saluhan ang simpleng kainan. Merry Christmas!